Malaking hakbang para sa Department of Health o DOH ang pagtugon sa kakulangan ng nurses sa bansa. Kung kaya kabilang sa ikinokonsidera ng kagawaran ay ang pagbibigay ng temporary license sa mga nurse na non-board passer. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, pinag-aaralan din nila na gawing nurse resident trainee ang isang non-board passer na gagabayan naman ng mga lisensyadong nurse katuwang ang Philippine Board of Nursing. Pwede namin gawin yun yung parang yung doktor, bago siya maging specialista na mag-surgery, trainee siya. Pero nag-oopera na siya, di ba? Bago pa siya i-certify ng specialty board. So baka ganung sistema yung pwede namin gawin ngayon. Supervised siya, under training siya. So nurse resident trainee, parang resident physician, di ba? Sa ospital. So parang ganun din siguro, yung license, itutulungan yung mga unlicensed. And in the way, ang goal natin, makapasa sila. Dumami ang licensed nurses sa Pilipinas. Ayon pa kay Secretary Herbosa, may mga pribadong sektor din anya ang nakahandang magbigay ng libreng nursing review para sa mga magtatrabaho sa pampublikong ospital. At hindi lang ako, dumami pa, nag-volunteer yung mga may review center na libre na daw pag sa government na hindi nakapasa. Si Dr. Carl Balita, yung pinakamalaking network ng nursing review center. Pas meron namang kumpanya, yung sa private sector advisory group of the President, yung health sector noon led by Mr. Paulo Borromeo ng Ayala Health. Sabi nila, yung grupo nila willing to sponsor yung 25,000 kasi ang bayad sa nursing review. So kung wala kang trabaho, saka kukuha ng 25,000 para mag-enroll ng review, hindi ka rin papasa. Patuloy ang ginagawang paraan ng kagawaran upang mapakinabangan ng sektor ng kalusugan at ma-practice ng mga non-board passer ang kanilang kaalamang medikal at hindi na lumipat pa bilang business process outsourcing o BPO agents, flight attendants at mga katulad nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw!